I Must Die, ang trahedya ni King Harold, ang katotohanan sa misyon ni Shanks, at ang kapalaran ni Loki, One Piece Chapter 1169 Spoilers. Ang tunay na misyon ni Shanks, ang trahedya ni King Harold, at ang pagsilang ng galit ni Loki. Chapter 1169, Will Break Us. Sa One Piece Chapter 1169 Spoilers, nabunyag ang malagim na kapalaran ni King Harold, ang lihim na misyon ni Shanks sa Elbaf, at ang pinagmulan ng galit ni Loki laban sa world government. Alamin ang buong kwento sa likod ng pamagat na, I Must Die. Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na One Piece Chapter 1169, at ayon sa impormasyon, ang pamagat daw ng chapter na ito ay, I Must Die. Sa pamagat pa lang, malinaw na agad na may kinalaman ito sa isang napakabigat na kapalaran, at walang iba kundi si King Harold ng Elbaf. Ipapaliwanag natin isa-isa kung bakit. Ang revelasyon ni Gaban kay Shanks. Ayon sa unang impormasyon sa spoilers, isiniwalat daw ni Scupper Gaban kay Shanks, na minsan nang nabanggit ni Garp sa kanya, na may anak si Goldie Roger. Nang marinig ito ni Shanks, napagtanto niya na ang anak ng dati niyang kapitan, ay parang magiging, nakababatang kapatid niya. Dahil dito, mas lalo ngayong tumitibay ang teorya, na hindi si Luffy ang pangunahing dahilan, kung bakit tumambay si Shanks sa East Blue, partikular sa Fuchsia Village. Ang tunay niyang pakay ay ibigay ang legendary Devil Fruit, ang Hito-Hito no Minika, kay Portgas the Ace, ang anak ni Roger. Sa huli, alam naman nating si Luffy ang nakakuha at kumain ng prutas, ngunit malinaw na dito pa lang ay ini-establish na ni Oda, ang orihinal na layunin ni Shanks, sa pananatili niya sa East Blue. Ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Shanks sa Elbaf. Sa ikalawang bahagi ng spoilers, ipinaliwanag naman daw ni Shanks kay Gaban, kung bakit siya naruroon ngayon sa Elbaf. Ang pakay pala niya ay kausapin si King Harold, at balaan ito na huwag tanggapin ang posisyon, bilang Holy Knight. Ito ang direktang koneksyon sa Chapter 1152, kung saan nabanggit ni Shanks, nakilala niya si Harold, at una niya itong nakilala sa Mary Joyce. Ginawa ni Oda ang eksenang iyon bilang cliffhanger, at ngayon, nalaman na natin ang buong katotohanan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Kung napaaga lang ang pagdating ni Shanks, posible sanang naligtas pa si Harold mula sa trahedyang sinapit niya. Ang desisyon ni Harold, patayin niyo ako. Sa sumunod na impormasyon, isiniwalat na habang nakakadena si Harold at hawak ng sarili niyang mga gwardiya, iniutos niya mismo na patayin siya ng mga ito. Ito ang eksenang nakita natin noon sa Chapter 1152. Nang dumating sina Loki at Harold sa personal quarters ng hari, ipinaliwanag ni Harold na nakipag-alyansa na siya sa world government, ngunit kalaunan, ay tinraider rin siya ng mga ito. Dahil dito, inutusan pa ni Harold ang sarili niyang anak na si Loki, na siya mismo ang pumatay sa kanya, kasabay ng plano na ibunyag sa buong Elbaf, ang ginawang pagtataksil ng world government. Dito mas lalong nagiging malinaw, kung bakit napakalalim ng galit ni Loki sa world government. Hindi lang dahil sa pagkamatay ng idol niyang si Sebek, kundi dahil ang susunod na biktima ng pagtataksil ng world government, ay ang sarili niyang ama. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit, nang ialok ni Naganko at Shamrock kay Loki ang posisyon sa Holy Knights, ay mariin niya itong tinanggihan, kahit pa nasa bingit na siya ng kamatayan. Alam ni Loki na pareho lang ang magiging kapalaran niya kay Harold, ang pagtataksil at kamatayan. Bago pa man tuluyang mangyari ang lahat, inutusan din daw ni Harold si Loki, na kainin ang legendary Devil Fruit, na pinangangalagaan ng Elbaf. Ayon kay Harold, kung hindi ito kakainin ni Loki, hindi siya kayang patayin nito. Dito natin mas lalong nauunawaan kung gaano kahalaga at kalakas ang naturang Devil Fruit. Mismong si Harold, na kilala ang sariling lakas, ang nagsabing kailangan ni Loki ang kapangyarihang iyon, upang mapigilan siya sakaling tuluyan na siyang mawalan ng kontrol. Sa sumunod na eksena, nangyari na ang pinakakinatatakutan ng lahat. Tuluyan nang nawala ng katinoan si Harold, katulad ng sinapit ni Sebek, nang ma-reverse ni Imo ang kanyang domi.
Nagbago si Herald at nag-transform bilang isang halimaw, inatake ang lahat, kaibigan at kalaban. Isa sa mga biktima niya ay si Harol, na tinusok niya ng espada sa ulo. Kung maaalala, sa unang paglabas pa lang ni Harol sa Elbaf ay may nakabaong espada na sa kanyang ulo, at ngayon ay kumpirmado na si Herald mismo ang gumawa nito, gamit ang sarili niyang espada. Katulad ni Sebek noon na nagmakaawa kina Roger at Garp na patayin siya, ganoon din ngayon si Herald, nakikiusap sa sarili niyang anak na tapusin ang kanyang buhay. Habang nagwawala si Herald sa loob ng kastilyo, dumating sina Shanks at Gaban sa mismong lugar. Sinubukan nilang pigilan si Herald, ngunit wala na itong saysay, tuluyan na siyang nawalan ng sarili. Ito ang nagpapatunay na alam ni Gaban, ang buong katotohanan sa nangyari noon, at nauunawaan niya kung bakit napilitang patayin ni Loki ang sariling ama. Kung mag-isa lang, malabong matalo ni Loki si Herald, kaya posible na sina Shanks at Gaban ang naging susi upang mapigilan ang mas malaking sakuna. Sa huling bahagi ng spoilers, sinunod nga ni Loki ang utos ng kanyang ama. Pumunta siya sa treasure room ng Elbaf upang kunin ang legendary Devil Fruit. Ngunit bago pa man niya tuluyang makuha ito, inalis ang eksena sa isang matinding cliffhanger. Inatake si Loki ng Ragnar Hammer. Kung matatandaan, ang Ragnar Hammer ang sandatang ginagamit ni Loki sa kasalukuyan, kabilang ang ginamit niya sa paghampas sa Tree of Adam. Ngunit 14 na taon na ang nakalipas, iba pa ang martelyong hawak niya. Posibleng ito ang mismong sandali kung saan unang napasa kamay ni Loki ang Ragnar Hammer, kasabay ng kanyang pagharap sa pinakamadilim na trahedya ng kanyang buhay.